May mga high-stakes na legal battle at meron ding mga kakaibang legal battle. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang kaso kung saan ang mismong depensa ay nag-iwan ng mas maraming tanong kesa sagot. Isang kaso kung saan yung katahimikan parang mas maingay pa sa kahit anong argumento. So ito yung tanong na nasa sentro ng lahat ng to. Isipin nyo bakit naman ang isang team ng 16 na bigating abogado ay magfa-file ng isang sagot na, hindi naman talaga sumasagot sa kahit isang akusasyon? Yan yung misteryo na ating hihimayin ngayon. 16. Ulitin ko, 16 na abogado. Hindi yan basta-basta. Isang buong puwersa yan ng mga legal mind na bumubuo sa defense team ni Vice President Sara Duterte. At hindi sila minadali. Binigyan sila ng 10 buong araw para pag-aralan yung mga impeachment complaint at ihanda yung kanilang tugon. Sa totoo lang, sapat na yon para makabuo ng isang matibay na depensa. Pero pagkatapos ng 10 araw, anong kinalabasan? Isang 15 pahinang dokumento na ayon sa ating source, halos wala man lang direktang sagot sa mga paratang. Parang isang sagot na walang laman. Okay, so sa unang bahagi, silipin natin yung mismong isinumite nilang papel. Ito yung tinatawag na a defense without defending. Ang tawag nila sa isinumite nila ay answer ad cautelam. Medyo technical pakinggan, pero ang ibig sabihin lang ng ad cautelam sa legal world ay nag-file ka ng may pag-iingat. Kumbaga, para maprotektahan ang mga karapatan mo, pero sinasadya mong iwasan yung mismong substansya ng mga akusasyon. Gets? Sumagot sila. Para masabing sumagot sila. Siyempre napansin niya agad. Ito yung sinabi ng committee chairwoman na si Representative Jinky Luistro. Habang binabasa ko yung sagot, mukha siyang motion to dismiss. At, alam nyo, yun ang malaking problema. Kasi sa ilalim ng House impeachment rules, bawal na bawal ang motion to dismiss. Ang punto kasi ng proseso ay tingnan ng ebidensya. Hindi basta i-dismiss ang kaso dahil sa teknikalidad. At hindi lang siya yung ganun ang tingin. Ayon sa source, para kay Representative Leila de Lima, bigo itong labanan ang mga aligasyon. Sabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, parang nagtatago lang sa likod ng mga teknikalidad. So malinaw na marami ang hindi na-impress. So, kung hindi ito basta pagkakamali, ano to? Dito na tayo sa ikalawang bahagi. Ipinapahiwatig ng source na ito ay isang deliberate na estratehiya, isang strategy ng pag-iwas at pagharang. Maging si Representative Rufus Rodriguez na isang veteranong abogado sa komite, sinabi niya mismo yung pagkadismaya niya. Malinaw na sinabi niya na sa 6 na grounds sa isang reklamo at 5 pa sa isa, wala. As in, wala ni isang direktang sagot. At ayon sa analysis ng source, parang may pattern daw. Isang pattern ng paglikha ng kalituhan, paggawa-gawa ng mga issue sa proseso at simpleng pag-aaksaya ng oras. Halimbawa na lang, kinwestiyon pa raw ni Representative Paolo Marcoleta yung mismong sequence ng proceedings. Isang bagay na sobrang basic na dapat sa isang impeachment. At para lang malinaw sa lahat, ito yung tamang proseso na nakasulat sa House Rules. 5 stages yan, okay? Mula sa pagtingin kung tama ba ang forma at kung may laman, hanggang sa pagdetermine ng probable cause. Ito yung proseso na ayon sa source, sinusubukang guluhin. So ang tanong, ano ba talaga yung mga mabibigat na akusasyon na iniiwasan ng estratehiyang to? Okay, dito na tayo sa pinakakalaman ng mga paratang. Ang pinakamalaking issue dito ay umiikot sa halagan ito, 612.2 milyong piso. Yan yung total ng confidential fund sa ilalim ng OVP at DepEd. At dito, medyo nagiging parang pelikula ang kwento. May lumabas daw na mga ghost payees o mga multong pinagbayaran. May mga pangalan sa listahan tulad nina Mary Grace Piatos, Ralph Josh Bacon at Amoy Liu. Ang twist? Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang mga taong ito ay hindi raw na-exist sa civil registry. Tapos, meron pang issue tungkol sa pondo para sa mga AFP summits. Sabi ng DepEd, nagbayad sila. Pero ayon sa sinumpaang testimonya ng 4 na opisyal mismo ng militar, wala. As in wala silang natanggap na kahit isang kusing mula sa DepEd para sa mga summit na yon. Diretsyong magkasalungat ang sinasabi nila. At hindi pa dyan natatapos. Kasama rin sa mga paratang yung hindi raw idineklarang bank deposit sa kanyang SALN, yung panunuhol daw sa mga procurement officials at, etong ang mabigat, mga death threats laban sa Pangulo.
Dito na tayo sa huling bahagi at marahil ito na ang pinaka-crucial. Ayon sa source, ang tunay na kinatatakutan sa likod ng buong stratehiyang ito ay hindi ang House of Representatives kundi ang Senado. Bakit kamo? Kasi magkaiba ang kapangyarihan nila. Ang Senado, pag umupo na yan bilang impeachment court, may tunay na kapangyarihan yan na magsubpuena. Kayang-kaya nilang pilitin yung mga bangko at ibang ahensya na ilabas yung mga financial records at dokumento. At anong nakataya pag nahatulan ka sa Senado? Ito, perpetual disqualification. Ibig sabihin, habang buhay ka nang bawal humawak ng kahit anong pampublikong pwesto sa Pilipinas. Game over sa public service, kumbaga. Kaya naman, ang pinaka-argumento ng source ay ito. Ang nakikita raw natin ay hindi isang legal na depensa. Isa itong delaying operation. Ang ultimate goal daw ay hindi para manalo sa House, kundi para lang maubos ang oras at maiwasan sa kahit anong paraan na umabot ang kaso sa isang paglilitis sa Senado. Siyempre, baka isipin nyo, edi pwede naman siyang mag-resign na lang para matapos na yung gulo, di ba? Valid na tanong yan. Pero, ayon mismo kay Committee Chair Luistro, hindi ganun kadali. Itutuloy pa rin daw ang proseso. Bakit? Kasi yung parusang perpetual disqualification, nakakabit pa rin yan kahit wala na siya sa pwesto pag napatunayan. So walang malinis na takas. At iiwan natin kayo sa isang makapangyarihang quote mula sa source. Paalala nito na habang yung depensa ay maaring walang laman, may mga bagay na nananatili. Sabi nga, ang mga resibo ay tunay na tunay. At yan ang iiwan nating palaisipan sa inyo.